Hi guys! Ang topic natin for this video ay angle, angle, similarity postulate, at ang AA or angle similarity theorem. So, mag-umpisa muna tayo sa AAA similarity postulate. Okay, so sa AAA or angle similarity postulate, sabi, if the three angles of one triangle are congruent to three angles of another triangle, then the two triangles are similar. Magkaroon tayo ng example. Halimbawa, itong triangle na ito, ayan, hindi sila magkasukat. Ano ba? Yung sides nila hindi magkakasukat. Pero halimbawa ito, ang bigay kong sukat dito ay sige, lahat na lang 60 degrees. Ito 60 degrees din. Tapos ito 60 degrees. Tapos ito din 60 degrees. Ito din ay 60 degrees at 60 degrees din yan. So, equiangular triangle. Ngayon, kapag magkakaparehas yung sukat nila, ibig sabihin, similar triangle yan. Pwede natin sabihin na itong triangle na to ay similar dito. Magkaiba lang yung size, pero yung shape parehas. Another example, halimbawa ito, itong triangle na ito. Okay, itong sunod na example. Yung angle A ay 40 degrees. Yung angle X ay 40 degrees. So, equal sila sa isa't isa. Angle A is congruent to angle X. Tapos, yung angle B, tas yung angle Y, parehas silang 110 degrees. So, angle B is congruent to angle Y. Tapos, panghuli, angle C is congruent to angle Z. Para silang 30 degrees. Kapag nakita natin na yung three angles, itong three angles ng triangle na to, itong ABC, equal daw dito sa angles nitong isa pang triangle, pwede nating sabihin na similar sila sa isa't isa. Ang conclusion natin dyan, triangle ABC is similar to triangle XYZ. At gaya nung naituro ko sa dating video, dapat, kung babalik-balik ta rin yung letters, tama pa rin yung magkakapartner. Halimbawa, triangle BAC is similar to triangle YXZ. Pansinin na si B ay katapat pa rin si Y. Si A na ka-equal si X, katapat niya pa rin yung X. Tapos si C, tapos si Z. Kahit alin dyan, tama. Okay? So, mag-move tayo sa ating exercise. Okay? So, given the figure, prove that triangle PIR is congruent to is similar to triangle EIC. Okay. Ang gagawin natin, una, i-observe natin ano ba yung ibinigay na data sa atin. Ang makukuha natin dito, okay, so sa statement muna, napansin natin meron siyang itong markings. Yung markings na ito, parang arrow, tas ayan, ibig sabihin niyan, parallel. Itong line na ito ay parallel dito, no? Pantay yung distansya nila. So, PR is parallel to line segment PR is parallel to line segment CE. So,
anong reason natin? Given. Kasi nilagyan na nila ng mark. Ayan na, may arrow na. Tapos, sunod, dahil parallel line sila, itong line na ito, itong PE, tsaka itong RC, pwede natin silang i-consider as lines cutting through transversal line, cutting through parallel. Okay. So, kung ganon, kung dito muna tayo magpo-focus sa PE, itong guhit na to, pwede nating sabihin na angle P is congruent to angle E. Bakit? Kasi alternate interior angles are congruent. Ayan, parang imagine natin, parang haba-habaan ko yung line dito. Habaan ko yung line dyan. Hindi na to part ng triangle, pero para mas ma-imagine natin siya. Ito yung dalawang parallel lines, tapos ito yung nagka-cut na line. Ayan. Tapos kung papansinin natin, okay, parehas nga silang interior angles. So, yun yung sunod nating statement. Tapos, sunod naman, i-extend ko rin to. Itong line segment RC. Ayan. Tapos, pwede kong sabihin na itong angle C ay equal din dito sa angle R. So, angle R is congruent to angle C. Same din yung reason. Kasi parang parehas silang interior angle nitong sa parallel lines dito na cut by a transversal. Para silang interior angles. So, yun din yung reason natin dito. Alternate interior angles are congruent. So, pwede nyong reviewin yung lesson nyo nung grade 8 para dito, yung sa parallel lines. Tapos, move tayo sa susunod. Gamit daw yung AAA. So, dapat merong 3 na angles. Ano na lang yung angles na hindi pa natin na-prove? Itong I. Itong angle na to. So, sasabihin ko dito, angle PIE is congruent to angle CIE. Ayan. Bakit po hindi ginawang angle I is congruent to angle I? Pwede naman yon. Pero kasi kapag sinabing angle I equals angle I, pwedeng isipin na isa lang sila. Pero dalawa kasi. Ito yun PIR. Ayan. So, dalawa ito PIR tsaka CIE. Dalawa sila na magkatalikuran. Kaya parang kinailangan kong ipaalam na magkaiba talaga sila. Kaya 3 letters yung ginamit natin dito sa angle. Kasi tingnan nyo dito sa angle P, wala nang ibang angle P. Pero kapag sinabi kong angle I lang, pwedeng ito yon, pwedeng ito yon. Kaya ginamitan natin ng 3 letters. Okay, so anong reason natin doon? Paano natin nasabi na congruent yan silang dalawa? So, ang reason dyan ay vertical angles. Vertical angles are congruent. Ano ibig sabihin ng vertical angles? Review. So, yung vertical angles, sila yung mga magkakatapat. Tingnan nyo, parang, di ba, nabuo itong parang pa-X dito. So, ibig sabihin nun, itong angle na to, tsaka angle na to, equal sila sa isa't isa. Tapos, ito ring angle na ito, equal din sa angle na ito. Yun yung sa vertical angles. Tapos, check natin, okay, naka-3 prove na tayo ng angles. Pwede na tayong mag-conclusion. So, triangle PIR is similar to triangle CIE.
E. Tama ba? Yung P, ang kaparehas ay, okay. Ito pala, E, I, C. Okay, so, ayun. Dapat E. Kasi, di ba dito, ang katapat na P ay E. So, dapat E din. E, I, C. Ayan. Ang katapat ni R ay C. Okay, so kung third letter si R, dapat third letter din si C. So, ang reason natin dyan ay angle, similarity, postulate. Okay, so mag-move naman tayo sa AA, similarity theorem. If two angles in one triangle are congruent to two angles in another triangle, then the two triangles are similar. Okay, so example, halimbawa ito. Tapos, ang pinakita lang sa atin na pantay, dalawang triangle lang. Ito lang, tapos ito. Okay, so kung naaalala pa yung markings doon sa triangle similarity na video, ayan na siya ulit. May markings na. So, sabi, if, halimbawa, ano ba letter to? S-U-N. Tapos ito, D-A-Y. D. Ayan. If angle S is congruent to angle D and angle N is congruent to angle Y, therefore, or then, triangle SUN is similar to triangle DAY. Dalawang angles lang pala sapat na para malaman natin na similar yung triangles. Kung kanina dun sa AAA kailangan tatlo, okay lang din pala kahit dalawa lang. Yun yung point dito sa AA similarity theorem. Okay, so halimbawa binigyan naman tayo ng sukat. Okay. Yung sukat nito, halimbawa 105 degrees. Ito, so 105, 75. Ito, 45 degrees. Ito, 30 degrees. Tama ba? 45, 30, 75, okay, 180. Tapos ito, 45 degrees. Tapos ito, 105 degrees. Okay, dalawa lang pala kailangan. Ayan. Kapag pinakitaan lang tayo ng dalawa lang, 45, 105, automatic na yan. Kung ano man, halimbawa ito ay triangle A, B, C. Tapos D, E, F. Kapag dalawa lang yung binigay sa atin na angle, automatic na din pala yun na triangle ABC is similar to triangle DEF. Dalawa lang. Bakit okay na sa dalawa lang? Kasi alam natin na laging ang sum ng lahat ng interior angles ng triangle ay 180. Yun yung sa naunang mga lesson sa triangle. Ayan, laging 180. Kaya kapag binigay ng 105, 45, automatic, kulang na lang ng 30 para maging 180, so 30 na to. Pwede na natin makuha na parehas din silang 30. Kasi may limit lang.
lagi lang 180 yung sum ng interior angles ng triangle. Ayun. So, magkaroon tayo ng example. Okay, so, ang kailangan natin gawin ay i-prove na similar yung dalawang triangles. So, ano yung statement natin? So, tingnan agad natin yung pinaka-obvious. Ano ba yung alam agad natin na congruent sila? So, yun yung angle A is congruent to angle C. Bakit yun? Kasi tingnan natin yung markings nila. Para silang may isang guhit dito. Magkaparehas yung mark nila. So, congruent sila. So, ang reason nun ay given. Binigay na nila sa atin. Tapos, anong sunod? Itong angle ay, ano pala? 'Di ba yung example natin doon sa sa AAA, parallel sila. Pero ngayon, hindi parallel yung example natin. Paano? Kasi wala na tayong ibinigay na markings. Walang ibinigay na markings. Ayun, kaya hindi sila parallel. Hindi natin yun pwedeng isulat dito. Tsaka kahit tingnan natin yung drawing, hindi talaga sila parallel. So, ano nang sunod natin na pwedeng tingnan? Ito ng angle T. Ang angle, okay, so angle MTA is congruent to angle, HTC pala. HTC. Okay, so bakit yon? Anong reason? Vertical angles are congruent. Ayun. So, nakita natin, di ba, parang criss-cross na siya. Pa-criss-cross. So, equal yan. Yung sukat nito, siya din yung sukat nito. Kaya, congruent sila. Ayan. So, meron na tayong dalawa na statement tungkol sa angle. Pwede na tayong makabuo doon ng conclusion na triangle MTA is congruent to triangle HTC. So, anong reason natin? Angle-angle similarity theorem. Ayan. Paano na ulit natin nalaman yung magkakatapat na letters? Si A at si C, magkatapat sila. Tapos, itong T, magkatapat din sila. Tapos, yung natirang M, tsaka H, magkatapat din sila. Doon natin malalaman yung magkakatapat na letters. Okay, ayun. Thank you so much sa panonood. And sana nakatulong sa inyo itong video. Kung may tanong kayo, clarifications, or suggest na topic, you can comment down below. And please like, please subscribe, please share sa inyong classmates and friends para mas marami pa tayong marating na estudyante. Thank you. See you sa next video.